Kung pagod ka na sa kakaisip, kung hindi ka mapakali kahit pagod na ang katawan mo, kung nakangiti ka sa harap ng ibang tao, pero sa gabi ay hindi ka makatulog dahil sa mga alalahanin, kung pakiramdam mo ay ang isip mo ay hindi na marunong huminto, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi mahalaga kung ikaw ay estudyante, nagtatrabaho, magulang, lolo o lola, caregiver, OFW, negosyante o simpleng taong naghahanap lamang ng kaunting katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Sa susunod na ilang minuto, hayaan mong ilayo muna ang iyong isip sa lahat ng bumabagabag sa iyo. Hindi natin tatakasan ang realidad. Sa halip, dadalhin natin ang ating puso sa presensya ng Diyos, sapagkat may kapayapaan siyang ibinibigay na hindi kayang ibigay ng mundo. Bakit nawawala ang kapayapaan? Napakaraming dahilan kung bakit nawawala ang ating kapayapaan. Takot sa kinabukasan, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, mga resulta ng laboratorio, mga hindi inaasahang balita, mga relasyon na nasaktan, mga pangarap na tila naantala, at kung minsan, wala namang malinaw na dahilan. Bigla na lamang tayong nagigising na mabigat ang dibdib. Hindi mapakali ang isip, parang may laging kulang. Parang may hindi maipaliwanag na kaba. Ito ang realidad ng maraming tao ngayon. Ayon sa mga pandaigdigang ulat tungkol sa kalusugang pangkaisipan, daan-daang milyong tao sa buong mundo ang dumaranas ng anxiety o matinding pag-aalala. Taon-taon ay patuloy itong tumataas, lalo na pagkatapos ng mga pandaigdigang krisis at mga pagbabago sa lipunan. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi kailangang maging bahagi ng estadistikang iyon ang iyong buhay, hindi dahil wala kang problema, kundi dahil may Diyos kang nagbibigay ng kapayapaang hindi nakabatay sa sitwasyon. May solusyon. Ang sagot ay hindi lamang bakasyon, hindi lamang pahinga, hindi lamang mas maraming pera, hindi lamang mas magandang kalagayan. Ang tunay na solusyon ay ang kapayapaan ng Diyos. Kapag ang kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa puso mo, maaaring hindi agad magbago ang paligid. Ngunit unti-unting magbabago ang paraan ng iyong pagharap sa bawat sitwasyon. Ngayon, kung maaari humanap ng komportableng posisyon, paluwagin ang mga balikat, hayaan mong lumalim ng bahagya ang iyong paghinga. Huminga ng dahan-dahan. At dahan-dahan ding i-exhale ang hangin. Muli, huminga ng malalim. At mag-exhale ng dahan-dahan. Habang ginagawa mo ito, isipin mong bawat paghinga ay paalala na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Bawat paghinga ay tanda na hindi ka niya iniiwan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging payapa. Hayaan mong ang Diyos mismo ang magdala ng kapayapaan sa iyong puso. Tahimik mong sabihin, Panginoon, narito ako. Panginoon, kailangan kita. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking dinadala. Bilang anak ng Diyos, hindi ka iniwan upang lumaban ng mag-isa. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Minamahal ka niya, inaalagaan ka niya, at dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, ang kanyang kapayapaan ay maaari mong maranasan. Pakinggan mo ang sinabi ni Jesus, Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay
ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Hindi sinabi ni Jesus na aalisin muna ang lahat ng problema. Ang ipinangako niya ay ang kanyang kapayapaan. Kapayapaang higit kaysa anumang pangyayari, kapayapaang nananatili kahit may unos. Paano dumarating ang kapayapaan ng Diyos? Pakinggan natin ang napakagandang pangako ng Diyos. Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, napakalinaw ng paanyaya. Huwag kimkimin, huwag suluhin, idalangin, ipagkatiwala, magpasalamat. At pagkatapos nito, ang Diyos mismo ang magbabantay sa iyong puso at isipan. Pakinggan mo rin ang kanyang paanyaya. 1 Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi ka iniimbitahan ng Diyos na maging matapang ng mag-isa. Inaanyayahan Kanyang ilapag ang lahat sa Kanya dahil nagmamalasakit Siya sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay unang mararanasan sa puso, pagkatapos ay sa isip, at mula roon ay aagos ito sa bawat bahagi ng iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong kalusugan, sa iyong pagtulog, sa iyong mga desisyon, sa iyong kinabukasan. Pakinggan mo ang pangako ng Diyos. Isaias 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Habang lalo kang nagtitiwala sa Diyos, lalong lumalalim ang kapayapaang ibinibigay niya. At kahit may mga pagbabago sa paligid, nananatili ang kanyang pag-ibig. Sinasabi sa Isaias 54:10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan na ang sinasabi ni Yahweh, na nagmamahal sa iyo. Napakagandang paalala. Maaaring mayanig ang buong mundo, ngunit hindi mayayanig ang pangako ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi itinanggi ni Jesus na may paghihirap, ngunit sinabi rin niya na siya ang nagtagumpay. Kaya ang ating kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ating lakas. Nakabatay ito sa tagumpay ni Kristo. At habang tayo ay lumalakad kasama niya, nararanasan natin ang kanyang pagpapala. Sinasabi sa mga awit 29:11, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay habang patuloy tayong sumusunod sa kanyang salita. Nasasaad sa mga awit 119:165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay, patatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. At araw-araw ay maaari nating hingin ang kanyang presensya. Sinasabi sa 2 Tesalonica 3:16, ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon, ngayon
Sabayan mo akong ipahayag ito. Ako ay anak ng Diyos. Minamahal ako ng aking Ama sa langit. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Panginoon. Hindi ako alipin ng takot. Hindi ako kontrolado ng pag-aalala. Ang aking puso ay binabantayan ng kapayapaan ng Diyos. Ang aking isip ay pinangangalagaan ni Kristo. Ipinagkakatiwala ko sa Diyos ang lahat ng aking alalahanin. Hindi ko kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. Pinipili kong magtiwala sa Panginoon. Ang aking tahanan ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking isip ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking diwa ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking pagtulog ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking katawan ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking damdamin ay mapupuno ng kapayapaan. Ang aking kinabukasan ay nasa mga kamay ng Diyos. Ako ay nababalot ng kapayapaan ng Panginoong Diyos. Hindi ako matatalo ng aking sitwasyon. Kasama ko si Jesus at ang kanyang kapayapaan ay nananatili sa akin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa taong nakikinig ngayon. Nakikita mo ang kanyang puso. Alam mo ang bawat bagay na nagpapabigat sa kanyang isip. Alam mo ang bawat luha na walang nakakakita. Alam mo ang bawat panalangin hindi pa niya nasasambit. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na ibuhos mo ngayon ang iyong banal na kapayapaan. Punuin mo ang kanyang puso ng iyong presensya. Palayain mo siya mula sa takot. Palayain mo siya mula sa sobrang pag-aalala. Palitan mo ng pag-asa ang kanyang panghihina. Palitan mo ng pagtitiwala ang kanyang pangamba. Palitan mo ng kahinahunan ang kanyang kaba. Bigyan mo siya ng mahimbing na pahinga. Pagpalain mo ang kanyang pamilya. Pagpalain mo ang kanyang tahanan. Pagpalain mo ang kanyang kalusugan. Pagpalain mo ang kanyang kabuhayan. Pagpalain mo ang kanyang kinabukasan. At sa bawat araw ng kanyang buhay, maranasan niya ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa iyo, isulat mo sa comment section ang simpleng deklarasyong ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa akin. Ipanalangin din natin ang isa't isa sa comments. Kung may kakilala kang nangangailangan ng kapayapaan, ibahagi mo ang video na ito upang sila rin ay mapalakas ng salita ng Diyos. At kung bago ka pa lamang sa panalangin, bago matulog, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod nating mga panalangin, pagmumuni-muni at mga salita ng Diyos na magpapalakas sa iyong pananampalataya. Naway samahan ka ng kapayapaan ng Panginoon sa iyong pagbangon, sa iyong pagtulog at sa bawat sandali ng iyong buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos